Hi guys! Welcome back to my channel. For today's video, ang ipapakita ko naman sa inyo ay isang uri ng aloe. So, iisa lang sila guys, si aloe pepe. So, eto guys, si aloe pepe. Ayan yung close-up look. Sa gustong mag-collect ng aloe guys, isa ito, si aloe pepe na recommended for beginners. Ito guys, yung mother, siya yung pinaka-mother. So, yung tatlo guys ay ang kanyang mga babies na yan. So, isang aloe pepe lang yung nabili ko dati. Dati pa. So, ayan yung binigyan niya sa akin, yung tatlo. Yan, medyo malaki na rin. Maganda to guys kasi hindi naman siya high maintenance. Low maintenance lang siya. Slow grower lang si aloes pero hindi naman siya maselan. Lalo na dito sa lowland kasi kaya niya sa bright indirect sunlight. Ito yung pinakabunso niya guys. Siguro mga 1 taon na tong nabuhay. Itong pinakamaliit. 1 taon na siya. Pero maliit pa rin siya. So in the rest guys, ito kasi 2020 to yung pinaka-mother. Kaya medyo mataas na siya. Ito siya guys ay careful lang kayo kasi toxic siya sa human. Lalo na sa mga animals. Lalo na pag nakain nila. So, pag naghahalaman kasi tayo guys, dapat aware din tayo kung toxic ba ito sa atin tsaka sa mga animals. Lalo na kung may mga animals kayo sa bahay. May cats, dogs, ganon. Kaya ako naman guys nasabing beginners friendly siya dito sa ating lowland kasi matagal ko na siyang napabayaan. Pero buhay pa rin. Walang dilig, walang kahit na ano. So, ayan, nabuhay naman siya. Kaya, ibig sabihin nun guys, kayang-kaya niyang mabuhay ng matagal dito sa lowland. Nang walang, then nabili ko lang siya ng isa lang, tapos nabigyan naman ako ng 3 baby. So, dumadami na sila. Bala ko nga guys, pagsamahin na lang sila. So, naghanap lang ako ng na para talaga sa kanila, para hindi naman hiwa-hiwalay. Mas maganda kasi yung sama-sama lang sila. So ito guys, ayaw niya sa direct sunlight. Mabilis masunog yung kanyang dahon, lalo na yung pinakadulo. Ayan, katulad nito guys. So mas gusto niya sa indirect sunlight. Kasi kapag sa direct guys, sobrang brown na brown niya. Dapat nasa sa inyo naman guys, kung gusto niyo brown na brown or ganito lang yung kulay niya na green. Ayan. Ako kasi guys, gusto ko yung ganito lang kasi parang mas healthy siya tingnan kaysa dun sa brown na parang kulang na sa dilig, tapos parang sunog na yung tsura niya. Ganun. Sa pagwa-water guys, kaya katulad lang din naman siya ng ibang succulents na water when soil completely dry. Yun lang naman. So, kahit matagal naman silang didiligan, mabubuhay pa rin naman sila. Katulad na nangyari sa akin. Napabayaan ko, nabuhay pa rin naman sila. So, mas maganda na rin kasi yung kulang sa dilig kesa sa overwater. Mabilis lang din sila magkaroon ng root rot, stem rot. Ganun guys. Ang ganda lang ng itsura niya guys kasi para siyang spiral, yung paikot, yung kanyang dahon, yung itsura niya. So, yan yung isang kanyang magandang itsura. Sa pagpapapropagate naman guys, para dumami, katulad na ito, meron na siyang babies, 3. Nakadikit pa yan sa kanya guys. So, antayin nyo lang lumaki sila bago nyo silang tanggalin. So, pero pag magtatanggal kayo ng mga ganyan guys, kailangan may kasamang roots. Kasi pagka walang roots, nag-try na kasi ako yung walang roots, nalalanta siya. So, nag-try na kasi ako nung nakabunot ako ng ganyan, tapos walang nakasamang roots. So, nalanta siya. Kaya, ayun. Kailangan talaga may roots para mabuhay talaga sila.
Pag malaki na sila, pwede na silang itanim kagad. Hindi naman nila kailangan na mag-air dry. So, ayun. Yun lang naman ang aking napansin sa mga aloes. Lalo na itong si aloe pepe. Ayan, katulad na to guys. Tayin nyo silang lumaki ng ganyan. Para siguradong mabubuhay talaga sila sa inyo. Pero as much as possible, mas maganda yung hindi nyo na sila tatanggalin. Hayaan nyo na lang silang mag-grow. Parang clamping sila. Mas maganda yun guys, kaysa hiwa-hiwalay. Katulad na ito, hiwa-hiwalay. Yung kanyang spike naman guys, hindi naman siya matulis. Malambot lang siya. Ayan, maganda din siyang pang-display sa indoor. Yung mga indoor plant naman to guys. Ayan. Maganda siya ilagay sa mga center table. Kasi hindi siya malaki, hindi siya sagabal sa lamesa. Yan. Maganda rin siya. Tingnan. Diba? Ayan. Lalo na yung kanyang pagka-spiral. So, ayan yung mga close-up nila guys. Diba? Ang ganda ng kanyang pagkaka-spiral ng mga dahon niya. Ito yung pinaka-mother. Ayan, yung pinaka-bunso sa lahat. Ayan, I hope may natutunan kayo sa aking video kahit papano. And, ayun lang guys. Thank you for watching and see you on my next video. Bye!